Watch tagaloganime.blogspot.com. Rose, anong pakiramdam mo ngayong akong kukuha ng kayamanan at walang matitira sa anak mo ni isang usin? Kasalanan mo kung bakit kinailangan kong tapusin ka. Millennium Dogmart 2? An interstellar transport shuttle built by the Millennium Corporation. Ginawa noong taong 1992, GC? Napapaliw na ba talaga sila? Ginawa ang sasakyan na to nung taong isinilang ang lolo ko. Aantar kaya ang kinakalawang na dilatang ito? Mukhang maayos naman ang kondisyon nito. Baka mapagkamalan tayong basurero sa itsura nito. Sigurado ka ba na wala ng ibang sasakyan sa lugar na ito? Sayang kung ibabasura ang sasakyan na to. Ah, talaga? Minsan lang ako makakapagmaneho ng lumang sasakyan tulad nito. Nako! Sabi rito pwede mong i-adjust ang bilis ng sasakyan ng mano-mano. Ang galing! Basahin mo to, May! Ang akala ko ako lang ang may sira na kailangan ayusin. Paano gawin yun? Chelsea! Chelsea, halika rito. Ano problema, Angelica? Pwede mo ba akong tulungan na ikarga to sa sasakyan? Anong laman ng mga kahon na yan? Pagkain? Oo. Alam nyo, hindi ko maiwasang maawa kay Franca. Oo nga, ibang-iba kasi naging buhay niya kasama ang mga coyote. Isipin nyo na lang, araw-araw nakikisalamuha sa mga matatanda at wala nakakalaro ng kapwa niya bata. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong mabuhay siya na parang normal na bata pagkatapos ng misyon natin ito. Napatahan na ang lokasyon ng paglalapagan natin. Maghintay lang sa senyales. Maayos na pong gumagana ang lahat ng systems. Handa ng lahat kung gano'n. Bumaba na tayo. Isang sasakyan patungo sa Dock 7. Maaari na kayong pumasok. May dala akong utos para kay Admiral Malcolm mula kay Fleet Admiral Mill. Tatanggapin namin. Tao mismo nagdala rito? Opo, sir. Ipinadala nila ito dahil hindi sila makatawag sa radyo habang ginagamit ang jamming signal para sa misyon ng Graceland. Tama ba? Napaka-importante ng misyon na ito, kaya kailangan nating sumunod sa mga panuntunan ng Federation, lalo na po sa paghahatid ng masiselang impormasyon. Oo, tama ka. Admiral Malcolm, may magandang balita ako para sa'yo.
Si General Vonyek ng Graceland Liberation Army ay nagpahayag ng ceasefire upang mapag-usapan ang posibilidad ng isang peace treaty. Pinaghahandaan na namin ang pakikipagpulong sa kanila. Ay, salamat. Posibleng hindi na matuloy ang misyon natin. Maaari. Pero ganun pa man, nais ko pa rin na magpatuloy kayo sa biyahe nyo papuntang Graceland. Gusto ko makasiguro na nakahanda tayo kung sakaling may ibang mga grupo na hindi sasang-ayon sa desisyon ni General Vonyek na makapag-areglo sa atin. Ibig sabihin, maaari makasama pa to sa halip na makatulong sa sitwasyon. Posible. Dahil doon, gusto kong sa sasakyan mo ganapin ang pagpupulong natin kay General Vonyek. Si Senator Hillrit ng kagawaran ng suliraning panlabas ay umalis na para makapagtapo sa inyo. Bakit? Ano yan? Sir, nakatanggap po tayo ng ulat mula sa patrol fleet ng Graceland na may isang guild battleship ang bumababa ngayon sa planeta. Isang guild battleship? Sige, salamat. Ano po ang gagawin natin tungkol doon? Bakit ngayon pa dumating ang guild? Magbebenta ba sila ng armas? O pinapunta sila ron ng mga alagad ni Vonyek para makigulo? Kung ganun, paraan lang ang pagpupulong para magkaroon sila ng oras na humingi ng tulong? Isa lang ang sigurado, hindi tayo pwede maging kampante, matuloy man ang misyon o hindi. Sabihin sa patrol fleet na hayaan lumapag ang guild. Opo, sir. Mukha yatang itutuloy nyo pa rin ang pagpunta sa Graceland. Oo, Ginoong Rolo. At maraming salamat nga pala sa sasakyan. Ang ganda po. Wala na akong masabi. Ang akala ko mag-iibang isip nyo kapag ibinigay ko sa inyo ang sasakyan na yan. Malaking tulong sa amin to. Dapat nyo sigurong malaman na isang guild battleship ang namataan lumapag sa planeta kanina. Pinigilan ba sila ng patrol fleet? Hindi, walang ginawa ang mga sundalo ng Federation na para bang pangkaraniwang bisita lang ang dumating. Ang ibig sabihin, Ihuhulog pa rin nila ang bomba. Kaya hindi nila inaalala ang guild. kahit na matapos ang digmaan, itutuloy pa rin nila ang plano. Yun din ang palagay kong mangyayari. Sa kabila nun, pupunta pa rin kayo sa Graceland? Oo. May lalaki akong huhulihin. Ani na kung siguro tumawag lumang sa destinasyon natin. Nabataan ang paglalamagan at wala nakikitag sa gaban. Touchdown! Nandito na tayo. Umanda ang lahat para sa ground operation. Mahusay, February. Simulan na natin ang paghahanap sa kayamanan. Guradong nandun na sina Marciano, hinuhukay na ang kayamanan. Napapaisip tuloy ako kung dapat pa nating ituloy ito eh. Bakit kasi naunahan nila tayo dun? Maniwala kayo, hindi makikita ng mga babae nyo ng kayamanan ni Bruce. Huh? Teka, baka lang nakakalimutan mo, Lolo. Wala sa atin ang mata ni Bruce. Nakuha nila. Ano ngayon kung nasa kanilang mata ni Bruce? Siguradong wala pa rin silang mahahanap doon. Ano? Bakit bigla na lang yata nag-iba ang tono mo ngayon? Ikaw na mismo nagsabi nung panoorin natin yung nakawan. Napansin mong iba ang itsura ng planetang Graceland doon, hindi ba? Oo, nagbago naman talaga eh. Pero hindi lang kasi itsura nito nagbago. Kumpara sa napanood mo sa video na itinago ni Bruce, ang Graceland ngayon ay... Tuluyan ng nagbago ang buong lupain. Hindi na makakatulong ang video ni Bruce para matuntun natin ang kuwebang kinalalagyan ng Gigabanks. Ano ka ba? Nakukuha mo pa rin kumain ng ganitong oras? Hindi ka ba natutuwa sa likod ng sasakyan natin? Hindi naman. Sanay na kasi akong kumain sa biyahe. Kung sa bagay, magagamit mo rin ang tibay ng sikmura mo kung sakaling... Alam mo na, may masamang mangyari. Ano? Medyo lalagpas kasi tayo sa destinasyon natin ng ilang metro lang naman. Lalagpas tayo? Gaano kalayo? Ang totoo, hindi ko pa talaga masabi sa ngayon, Angelica. Sandali lang. Ikaw ang nagmamaneho kaya dapat alam mo yon. Pasensya na! Ngayon lang ako nagmaneho ng shuttle ng mano-mano! Sinisimulan na ni June ang maghahanap sa Sector B6. Habang papunta naman si January sa Sector D4. Katatapos lang nila April sa Sector A2 at hindi nila naharap doon ang Gigabanks. Tinagalugad ng grupo ni August ng Sector E1 pero wala pa rin doon ang nakatapong kayamanan. Natapos na rin ang grupo ni March sa Sector C4 at hindi rin nila naharap ang Gigabanks. Ang susunod naman, Makinig muna kayong lahat sa akin. Huh? Ang tanging paraan lang para ligtas tayo makarating sa Graceland at mahanap ang kayamanan ay pigilan ng paghulog ng bomba. Naisip ko na yan, mister. Gusto mo magkaroon ng isang grupo na pupunta sa Jupiter at isang grupo na maghahanap ng Gigabanks, tama? Tama, Bishop.
Pero ito ang problema. Kahit na mapigilan natin ang paghulog ng bomba, wala pa rin mangyayari kung makikita agad ni Marciano ang kayamanan. Naisip ko na rin yan. Masyado mapanganib para kay Franca na magpunta sa Jupiter, hindi ba? Si Katana ang nagmamaneho ng Coyote. At si Lolo Sungit ang makakatuntun dun sa kayamanan. Ako na lang ang natira. Naayos lang sa akin dahil kaya ko naman. Kailangan ko lang pigilan ang paghulog ng bomba, tama? Natutuwa ako't pinag-aralan mo na pala ang sitwasyon. Pero gusto kong sumama ka rin sa Jupiter. Ano? Siya? Nag-iba na ang plano natin. Sasamahan mo rin si Swamp. Aba, teka lang, mister. Sagabalan siya sa akin. Uugod-ugod na kasi si Tanda. Eh, ikaw naman, parang bata nagmamaktol. Huh? Hoy, para sabihin ko sa'yo, meron na akong plano. At yun ang dahilan kung bakit ako nag-aalala. Napakayabang mo talaga. Wala na magaling kundi ikaw. Sigurado ka bang pagsasamahin mo sila sa misyon, mister? Oo naman. Alam mo kung sino ka magsalita. Tingnan mo Wala kasi. ako sa trabaho Ngayon ito pala, nung nag-aaral pa lang ang nanay mo na magsaing at magluto. Kaya nga, luma na ang estilo mo. Kaya dapat magpahinga ka na lang sa Bakit bahay. hindi? Sa palagay mo, madali ka rin katrabaho? Kapag ako napikon, makakatingin ka na talaga. Sige, subukan mo lang gawin yun. Inalampaso ko yung pagmumukha mo sa sahig. Angelica, alam ko na kung nasan tayo ngayon. Saan? 45 degrees sa Hilaga at 160 degrees sa Silangan. Pwes, nasa may bahagi tayong ito ng dagat ng Parara. Dito? Samantalang ang plano natin ay lumapag dito. Napakalayo natin sa lugar kung saan lumapag ang sasakyan ni Marciano. Pasensya na. Hindi na bale. Basta't dapat maunahan natin si Mister sa pagpunta ron. Angelica, sigurado ka bang darating siya? Walang duda, Chelsea. Kung totoo yan, Ha? ang Coyote na si Mister ay hindi pala marunong sumuko. Tama ka, May. Hanggat may naiisip siyang paraan, susubukan pa rin niya. Hindi siya basta susuko. Ang kabaliwan niya ang nagpapatapang sa kanya. Isa kasi siyang tunay na Coyote. Oo nga, sinabi mo pa. Kita mo, natututo na ako. Sa palagay ko, parang gusto niya yata yung lalaking yun. O ano, kumilos na tayo. Sige! Angelica! Paalis ng mga taong yun sa planeta, tama? Tama ka. Dahil kung hindi, maaaring dito matapos ang mga buhay nila. Sa palagay niyo, makikita natin kaagad ang Jupiter? Sino pa sa palagay mo makakausap mo? Oo nga naman. Wala pa silang na-inventong jamming signal na hindi ko kayang kontrahin. Kaya nga ako tinawag na Master Katana eh. Dumating ng grupo ni March sa Sector C2. Doon tayo lumapag. Tapos na maghanap sila June sa Sector B3. Wala pa rin doon ang Gigabanks. Tapos na sina January sa D5. Hindi rin nila nakita ang Gigabanks doon. Paalis na sina April sa Sector A4. Wala rin na kayamanan sa lugar na yun. Naku, sa takbo ng mga pangyayari, baka mahukay nila buong planeta bago ninyo matagpuan ang kayamanan ni Bruce. Napakalalim yata ng iniisip mo, Pastor. Nagkukunwari ka pang masungit at reklamador. Pero hindi mo yata ako kayang lokohin. Masaya ka nakikipag-away sa kanya. Si Bishop ba ang tinutukoy mo? Matalino siyang bata. Aminin mo na natutuwa ka sa kanya. Ikaw lang ang natutuwa sa mga tauhan mo. Aminin mo na masaya ka at sumama ka. Hindi ako sumama sa inyo para mamasyal. Ang paghahanap sa nakatagong Gigabanks. Hindi ka ba masaya sa ginagawa natin? Ako nga hindi na mapakali sa tuwa. Mabuti naman kung ganon. Dahil para sabihin ko sa'yo, malapit na akong mapuno sa ugali mo. Umaasta na parang amo ko na dapat sundin sa anumang ipagawa mo sa akin. May magagawa ka pa ba? Kailangan natin pigilan ang pagsabog ng planeta. At hindi yung madali. Kailangan niya ng kasama. Hindi niya yung kaya ng mag-isa. Oo, naiintindihan ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sumama ka pa sa amin kung hindi mo rin pala gusto ang gagawin natin misyon. Sinabi ko na sa'yo no, na sumama lang ako para makita kung ikaw nga ang karapat-dapat na tagapagbana ng karangalan ng titulo ni Bruce. Makikita natin. Pero may tanong ako sa'yo. Sige, Swamp, ano yun? Tinawagan ka ni Bruce nung gabi bago maganap ang nakawan. Ano sinabi ni Bruce sa'yo? Wala siyang sinabi. May tanong din ako. Sige, ano yan? Sabihin mo, Swamp.
Naging masaya ba si Bruce sa huli niyang misyon? Yun lang ang gusto kong malaman. Kailangan mo ng tulong? Hindi na, salamat. Kaya ko na to. Malapit na nga akong matapos eh. Bahala ka. Tanong lang, Franca. Gusto mo bang mahanap ang kayamanan? Alam nyo, hindi ako sigurado. Pero ano ba ang gusto mong gawin sa 10 bilyong space dollars? Hindi ko pinag-iisipan yan eh. Sa perang yon, pwede mo nang bilhin ng kahit na anong gusto mo. Ang totoo kasi, hindi ako interesado sa pera at kayamanan. Gusto ko lang silipin ang mundo ni Papa, ang pamilya namin. Sinasabi niyong lahat na siya ang hari ng mga pirata at napakahusay niya talaga. Pero hindi ko siya lubos na nakilala. Sandali lang kaming nagkasama at hindi ko pa siya laging nakikita. Siguro, may mga bagay din na nakatago sa Gigabank sa makapagsasabi sa akin kung sino talaga siya. Isa na namang guild helicopter ang dumaan. Sa dami nilang umaali-aligid sa lugar na to, siguradong hindi pa nila nakikita ang kayamanan. Napaka-misteryoso naman ang kayamanan na yun. Para sa kanila. Hindi ka man lang ba nagtataka kung ano yun? Malalaman din natin. Pero ano ba talagang halaga nun sa'yo? Yun ang susi sa motibo niya. Ha? Imposibleng sumabak si Mister sa ganitong gulo ng dahil lang sa pera. Siguradong may iba pa siyang dahilan. At yun ang kailangan kong malaman. Ginagawa mo ba talaga to para lang magampanan ng trabaho mo? Alam mo, matagal ko nang gustong tanungin sa'yo to. May iba ka pa bang dahilan para imbestigahan at abulin si Mister ng ganito katagal, Angelica? Kasi 4 na taon mo na siyang sinusundan-sundan, hindi ba? Tingnan mo nga naman. Tumaas na naman ang pabuya. Kung ako sa'yo, hindi ako matutuwa ng ganyan. Hindi ka tatantanan ng mga taong gusto makakuha ng pabuya na yan. Gusto mo na ba yan? Sige, pwede na siguro yan. Salamat at dito ka bumili. Teka lang, sobra yung binibigay mo. Kasi nga, meron pa akong kailangan na bilhin. Alam kong hindi lang mga spaceship ang binibenta niyo sa lugar na ito. Naku, delikado kasi ngayon. Sige na, ginawa na natin to noon. Hindi ako sigurado dito. Pero nasa planetang Graceland daw ang guild. Naguhukay kung saan-saan na para naghahanap sila ng ginto. Talaga? Pero ang bulong-bulungan ng lahat, ayan tungkol sa balitang may mga matataas na opisyal ng Federation na papunta sa Graceland. Kung ganun, sino pinakamataas na opisyal doon? Ang sabi nila, si Senator Hillrit daw. Bakit? Pwede ko na itong kunin, di ba? Aba, syempre. Kapag nakuha ko ng kailangan ko. O ano? Meron na bang balita? Wala pa. Mga 1 minuto pa. Ano bang ginagawa nyo? Isang well direction broadcast sa radyo na pupuwersa sa mga repeater station na sumagot sa atin. Tinitingnan natin kung sino sa kanila ang hindi sasagot. At tulad nga ng sabi ni Mr. kanina, may isang lugar sa kalawakan na hindi sumasagot sa atin. Sigurado kung may malaking jamming net sa lokasyon na yun. Nalaman ko yun dahil sa informante ko. Ang sabi niya, namumutak din ang otoridad ang lugar na yon. Huh? Teka, seryoso ka ba dyan? Gumagamit ng jamming device ang gobyerno kapag meron silang importante misyon. Kaya hindi sila maririnig ng kalaban, pero pati mga radyo nila maaapektuhan. At kung wala silang radyo, mga tao mismo ang nagdadala ng mga utos nila. Ang ibig sabihin, ang balita tungkol sa mga opisyal ng gobyerno na papunta sa Graceland ngayon ay maaaring... Isang napakahalagang misyon. Maaari nga. Tama! Nakuha niyo na nga sinasabi ko. Kaya pilitin man namin ni Katana na pasukin ng Military Information Network. Wala talaga kami makukuha ang impormasyon dahil pinapadala lahat ito sa mga mensahero ng gobyerno. Ang galing ah! Mabuti naman at mahusay na rin kayong mag-isip ngayon. At anong ibig mo sabihin? Mukhang oras na para simulan na natin ang palabas. O eto, At para sa naman yan? kung sasama ka sa akin, Lolo, kakailanganin mo to.
Pero ingat lang ha, baka hindi mo alam kung paano gamitin ang bagong modelo na katulad nito. Yan na nga kasi ang problema mo. Dinadaan mo sa salita at mga laruan ng pagiging lalaki mo. Wow, ang galing! Hanggang ngayon pala, mahusay ka pa rin, Swamp! Gagawin ko na ang gusto mo. Pero ngayon lang ito. Walang problema sa akin. At hayaan mo, Swamp. Makikinig ako sa sermon mo pagbalik yung dalawa rito. Aasaan ko yan, mister. Tandaan nyo lang na umaasa kami lahat sa inyong dalawa kaya kailangan pagbutihin nyo. Tama, bawal ang kalokohan, ha? Siyempre naman, kaya namin to. Alalahanin nyo lang na paubos na ang oras natin. Simulan na natin ang palabas na ito. Ipinatawag niyo daw po kami, aming ina. Meron ako ipagagawa sa inyo. Ayun na sila, ang 12 Sisters. Bakit, Franca? Anong problema? Tama ang sinabi mong mahihirapan si Bishop na pigilin ang paghulog ng bomba kung mag-isa lang siya. Pero kaya mo bang pasukin ng Gigabanks nang wala ron si Swamp para tulungan ka? Siya na mismo ang nagsabi. Ibang-iba na ngayon ang lupain ng planetang Graceland. Mahihirapan na tayo sa paghahanap pa lang. Huwag mo na alalahanin yun. Ako nang bahala gumawa ng paraan. Anong balak mo? Handa na tayong umalis. Sige, nakaalalay lang ako sa'yo rito. Maayos ka, Lolo Sungit. Gusto mo rin ba makarinig na sermon, Bishop? Mister, pinabibigay ito ni Swamp. Ano ba yan, Compass? Oo. Kung ganun, bakit kinailangang utusan pa niya akong ibigay yan sa'yo? Ano yan? Binigyan ka ng regalo ni Swamp? Oo. Ito ang mapa natin, papunta sa lokasyon ng Gigabanks. Nakaalis na sila! Ayusin yung trabaho nyo ha! Nakasalalay ang lahat sa inyo! Mag-iingat kayo! Watch